at mga midwives sa mga DOH accredited at referral hospitals. Mas dinagdagan na rin ang hospital bed capacity, health supplies at mga gamot sa mga ospital. Kasama ding inaasikaso ng DOH na masiguro ang water sanitation, health and nutrition at public health. Nakatutok din ang kagawaran ng kalusugan sa anumang sakit na pwedeng makuha ng mga tao sa mga evacuation center. Siniguro din ang kagawaran na may mga nakadeploy sila na mga tauhan sa mga evacuation area para may malalapitan ang ating mga kababayang nandoon. Namahagi na din ng mga face mask ang DOH sa mga apektadong lugar. Base sa uling datos, mas mataas na sa kapasidad ng evacuation center ang bilang ng mga pamilyang lumikas sa buwang sa bayan ng Tabaco, Albay. As of January 8, nasa 72 families o 263 individuals na ang nanunuluyan sa buwang, ngunit may 2 kwarto lamang ang evacuation building. Sa ngayon, ang 1 kwarto ay naglalaman na ng 50 individual. Kaya hinihiling ngayon ng ilang barangay official ng Buwang madagdagan ang evacuation center na magagamit ng mga displaced family. Kaya medyo nahihirapan pa kami kasi kung alam na namin kung ilan ang dapat i-accommodate, sana yun ang dapat dito sa isang room. Ngayon, yun ang pinaghanapan ng solusyon namin kung paano namin i-accommodate lahat. Yung CR namin dyan, medyo may mga problema. Ang daming gumagamit. Ang unang-una pala, yung tubig. Walang sufficienting tubig. Kaya nga request ako sa LGU na bigyan kami ng mga water tank para maipon doon at saka bago mag-spread out yung tubig. Bagamat nakapagtayo ng modular tents ang Department of Social Welfare and Development para magkaroon ng pwesto ang ibang mga taga-Buwang, hiling din ng mga ito ang dagdag na sapin sa mga modular tents. Naguunahan din ang mga evacuee sa paggamit ng isang comfort room na functional sa loob ng pansamantalang tinutuluyan. CR po ang problema namin dito kasi yung CR namin doon isa lang. Sana hindi kami pabayaan dito sa evacuation kasi hindi pa namin alam kung hanggang kailan kami dito. Samantala sa Yung lang po sana. Yung lang po sana yung pangsakit po kasi malamig po kasi ang sahig. Masakit po sa likod lalo na po yung Samantala sa supply ng pagkain, tiniyak na hindi nagkukulang ang mga evacuee dahil tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief packs ng DSWD. Nakastandby rin sa lugar ang mga mobile kitchen ng ahensya para magbigay ng hot meals sa mga lumikas. Sa ngayon, naghahanap na ang mga otoridad ng pansamantalang malilipatan para sa mga evacuee sa Barangay Buwang habang nagpapatayo na rin ng mga temporary comfort rooms sa evacuation center. Hinikayat ni Governor Rosal at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Adapt a Family Program kung saan maaaring makitira muna ang mga apektado sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan o kakilala at magparehistro lamang sa mga social workers sa kanilang lugar. Nilinaw naman ni Secretary Gatchalian na makatatanggap pa rin ng ayuda ang lahat ng lumikas nasa evacuation center man o nakikitira sa kanilang mga kamag-anak, kaya walang dapat ipangamba ang mga apektadong residente. Yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, June. Ryan, lumalabas pala ngayon dyan, isa sa kasi sa aspeto ng disaster management, yung tinatawag nilang WASH, yung Water, Sanitation and Hygiene. Sa tagal na nangyayari yan dyan sa Albay, ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, hindi pa ba ito nasusolusyonan o hindi pa ba ito masyadong napagtutuunan ng pansin ng lokal na pamahalaan? Yes, June, doon sa mga inikutan nating evacuation center, meron kasing mga bagong tayong evacuation center na kulang sa mga kagamitan pa, kagaya ng mga tubo na ginagamit para sa tubig, yung iba pang mga kagamitan na ginagamit para doon sa sanitation ng ginagamit dito sa health ay nagkukulang pa. Kumbaga sa ngayon ay inihahanda pa lang ng DOH ang mga pangangailangan para dito sa mga evacuees sa Albay. Sana matugunan yan kasi Ryan,
kung nagkakasakit man yung mga evacuee dyan, halimbawa sipon, lagnat, pero yung susunod, kahit bigyan mo sila ng pagkain, siyempre may proseso uli yan. Di ba? Dudumi yung mga yan, pagka walang palikuran, magkakasakit din yung mga tao dyan, Ryan. Yes, Jude, kagaya nga sa evacuation center ng Barangay Buang, isa lamang yung functional. Bagamat may 6 na CR doon, isa lamang yung functional doon. Kaya ang ginawa ng lokal na pamahalaan, nagtayo sila ng mga trapal para pansamantalang maging CR ng mga lalaki doon sa Barangay Buang, Jude. Maraming salamat, Ryan Salatandol.